Noong 721 BK, 185,000 sa pinakamahuhusay na sundalo ng kanilang panahon ang nagkampo, handang-handa para sa tiyak na tagumpay laban sa lungsod na kanilang sinakop. Ang kanilang mga kalasag ay kumikinang sa liwanag ng buwan at ang kanilang mga espada ay inihanda para sa isang mapagpasyang pagsalakay. Hindi ito mga karaniwang sundalo, sila'y mga veterano sa digmaan, pinatibay ng maraming labanan at bahagi ng makapangyarihang imperyo ng Assyria. Gayunpaman, isang hindi inaasahang pangyayari ang nakatakdang maganap, isang kaganapang babago sa kasaysayan. Napapalibutan ng Jerusalem at halos sumuko na. Si Haring Hezekias at ang kanyang mga nasasakupan ay nakulong. Hinaharap ang tila hindi maiiwasang pagkatalo. Kilalang-kilala sa mga mararahas nitong pananakop at sopistikadong taktika sa digmaan, ang imperyo ng Assyria ay sumakop sa maraming kaharian, nag-iiwan ng pagkawasak sa kanilang dinaanan. Ang mga salita ng propetang si Isaias ay umalingaw-ngaw bilang babala sa makapangyarihang imperyo. Kahabag-habag ang Assyria, ang tungkod ng aking galit na ginagamit upang ipataw ang aking puot. Isaias 10:12. Matatagpuan sa kahabaan ng mga ilog ng Tigris at Euphrates sa kasalukuyang hilagang Iraq, ang imperyong ito ay nagdulot ng takot sa sinaunang mundo. Sa pagninilay sa kakilakilabot na kapangyarihan ng Assyria, inilalarawan ng propetang si Nahum ang isang nakakatakot na tanawin. Pulang-pula ang kanilang mga kalasag, ang kanilang mga mandirigma ay nakasuot ng iskarlata, ang mga karwahe ay kumikislap na parang kidlat. Nahum 2:3-4. Ang ganitong larawan ay sapat na upang magdulot ng pangamba sa anumang bansang lalaban sa dominasyon ng Assyria. Sa ilalim ng pamumuno ni Haring Sennacherib na naghari mula 705 hanggang 681 BK, ang imperyo ng Assyria ay umabot sa hindi pa nagagawang antas ng kapangyarihan at bangis na parang isang mapanirang baha. Tulad ng hinulaan ni Isaias, ang Panginoon mismo ang magdadala laban sa kanila ng makapangyarihang tubig ng ilog, ang hari ng Assyria at ang kanyang kaluwalhatian. Isaias 8:7. Hindi ito simpleng talinghaga kundi isang realidad na lumaganap sa lahat ng kilalang teritoryo. Sa kanyang ikamarpis na taon ng pamumuno sa Huda, hinarap ni Haring Hezekias ang tila hindi maiiwasang sakuna. Ayon sa kasulatan, sinalakay ni Haring Sennacherib ng Assyria ang lahat ng nakukutaang lungsod ng Huda at sinakop ang mga ito. Tudun Hari 8:13. Ang mga kuta ng Huda ay bumagsak isa-isa tulad ng mga dahong nalalaglag sa taglagas sa harap ng pagsalakay ng Assyria. Ang Nineveh, ang kabisera ng Assyria, ay simbolo ng kapangyarihan at kayabangan nito. Binanggit ng propetang si Jonas ang laki nito na sinasabing 3 araw ang kinakailangan upang malibot ang Nineveh, Jonas 3:3, na naglalarawan sa lawak ng lungsod. Mula sa napakalaking lungsod na ito, pinamunuan ni Sennacherib ang kanyang hukbo gamit ang kombinasyon ng estratehikong katalinuhan at walang awang katumpakan. Ang mga sugo ng Assyria ay dalubhasa sa psikolohikal na digmaan gamit ang kanilang mga talumpati upang takutin hindi lamang ang mga pinuno kundi pati na rin ang karaniwang mamamayan. Nakasaad sa kasulatan ang kanilang nakakikilabot na banta. Nagsalita sila sa mga tao ng Jerusalem ng madidilim na salita na nagdulot ng matinding takot sa kanilang puso, tulad ng isinulat sa Dagan Hari 18:27, kung saan ang kanilang nakakatakot na pagbabanta ay naglalarawan ng isang nakasisindak na kapalaran. Naipakita na ng imperyo ng Assyria ang kapangyarihan nito sa pamamagitan ng pagsakop sa hilagang kaharian. Ang 10 lipi ng Israel ay binihag, isang makasaysayang katotohanang naitala sa Duhudan Hari 7:6. Ang Samaria, matapos ang 3 taong paglaban, ay sa wakas bumagsak sa hukbo ng Assyria.
Ang mga tao nito ay sa pilitang inilipat at ikinalat sa imperyo, isang pamamaraan na bihasa ang mga Asiryano upang durugin ang kalooban ng mga sinakop. Ang kayabangan ni Sennacherib ay umabot sa sukdulan nang walang galang niyang inihambing ang Diyos ng Israel sa mga Diyos ng ibang mga bansa. Sa isang lapastangang pahayag, ang kanyang mga sugo ay nagyabang, aling Diyos mula sa alinmang bansa ang nakapagligtas na sa kanyang mga tao mula sa kapangyarihan ng hari ng Assyria? Ano ang nangyari sa mga Diyos ng Hamath at Arpad at ang mga Diyos ng Sepharvaim? Nailigtas ba nila ang Samaria mula sa aking mga kamay? Ito sa Hari 18:33-34. Ang labanan na ito ay higit pa sa isang karaniwang alitan para sa lupa o yaman. Ito'y isang tuwirang hamon sa banal na kapangyarihan ng Diyos ng Israel. Sa kanilang kayabangan, ang mga Asiryano ay lumampas sa isang hangganang hindi pa nalalabag ng anumang bansa. Hindi lamang nila nilalabanan ang isang makalupang kaharian, kundi tahasan nilang hinahamon ang kataas-taasang tagapamahala mismo. Habang papalapit ang pagsalakay, ang mga makahulang salita ni Isaias ay muling nagkaroon ng kabuluhan. Ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makakapasok sa lungsod na ito, ni makakapana dito, ni lalapit dito na may kalasag, ni magtatayo ng mga rampa upang salakayin ito. Isaias 37:33. Ang pangakong ito mula sa Diyos ay tila imposible, lalo na't napakalakas ng hukbo ng mga Asiryano. Ngunit ngayon, sa labas ng mga pader ng Jerusalem, nakatayo ang pinakamatinding puwersang militar na nasaksihan ng mundo noon. 185,000 sundalo kasama ang kanilang mga makinarya, kabayo at karwahe. Ang mga Asiryano ay tila hindi matatalo, ngunit sila'y malapit ng makaranas ng isang aral na mag-iiwan ng bakas sa kasaysayan. Walang kahariang makalupa, gaano man ito kalakas, ang maaring lumaban sa kapangyarihan ng Diyos ng Israel. Sa harap ng lumalaking banta mula sa Assyria, ang Jerusalem ay nakahanda ng baguhin ang daloy ng kasaysayan bilang lungsod ng dakilang hari. Sa ilalim ng pamumuno ni Hezekias na ang pangalan ay nangangahulugang ang Panginoon ang aking lakas, kinilala siya ng mga banal na kasulatan bilang isang hari na bihirang purihin ng ganoon kataas. Ginawa niya ang tama sa paningin ng Panginoon tulad ng kanyang ninunong si David. Pinabagsak niya ang mga altar para sa mga Diyos-Diyosan, sinira ang mga banal na haligi at pinutol ang mga poste ng Asherah, Tubun-Hari 18, Manafar. Sa panahon ng matinding moral at espiritual na pagkabulok, si Hezekias ay naging liwanag ng integridad. Mula sa kanyang unang taon ng pamumuno sa edad na 25, ipinakita niya ang kahangahangang katatagan. Ang mga banal na teksto ay nagpupuri sa kanyang walang kapantay na pananampalataya sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, na sinasabi, "Sa lahat ng hari ng Huda, wala pang naging katulad niya, ni bago man o pagkatapos niya." Sagun Hari S. 18:5. Ang kanyang pananampalataya ay hindi lamang panlabas, kundi isang malalim na paniniwala na lubos na sinubok sa pinakamabigat na panahon. Sa kanyang pagupo sa trono, ang unang hakbang ni Hezekias ay ang pagpapanumbalik ng templo ng Panginoon na napabayaan at nilapastangan. Isinara ng kanyang amang si Ahaz ang mga pintuan nito, ngunit agad itong binuksan muli ni Hezekias sa unang taon at unang buwan ng kanyang pamumuno, at inayos ang mga ito tulad ng isinulat sa Deccan Chronica 29:3. Ang gawaing ito ay higit pa sa isang simpleng pag-aayos. Ito'y sumisimbolo ng isang malalim na espiritual na pagbabagong nagsimula mismo sa hari. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, sumailalim ang Jerusalem sa isang mahalagang pagbabago. Tinawag niya ang mga Levita
upang linisin ang templo mula sa mga karumihan. Muling pinasigla ang pagsamba, ibinalik ang mga handog at muling ipinagdiwang ang Paskua na matagal nang hindi ginagawa, na nagmarka ng isang pagbabagong espiritual na hindi nakita mula pa noong panahon ni Solomon, anak ni David at dating hari ng Israel, 2 Kronika 31:26. Ngunit hindi lamang espiritual na reforma ang tagumpay ni Hezekias, siya rin ay isang matalinong tagapamahala at mahusay sa taktika. Alam ang mga banta sa kanyang kaharian, pinatatag niya ang mga depensa ng Jerusalem. Isa sa kanyang pinakamahalagang tagumpay ay ang pagtatayo ng tunel ng Siloe, isang himala sa inhinyeriya noong panahon iyon na idinisenyo upang matiyak ang supply ng tubig sa lungsod kahit sa panahon ng pagkubkob. Sa pamamagitan ng kanyang estratehikong pananaw, nilikha niya ang itaas na imbakan ng tubig at ang tunel na nagdala ng tubig sa kanlurang bahagi ng lungsod ni David, Hari 20:20, na nagbigay ng katatagan sa lungsod sa panahon ng pagsubok. Pinalawak pa ni Hezekias ang kanyang paghahanda. Ayon sa mga kasulatan, isinagawa niya ang malawakang pagkukumpuni ng mga depensa. Inayos niya ang lahat ng nasirang bahagi ng pader ng Jerusalem. Nagtayo ng karagdagang mga tore, gumawa ng isa pang pader sa labas ng umiiral na isa. Pinalakas ang arsenal sa lungsod ni David at nagtipon ng maraming sibat at kalasag, 2 Kronika 32:5. Bawat batong inilagay at bawat sandatang ginawa ay nagpapakita ng kanyang masusing pagpaplano at pag-iingat. Ngunit ang tunay na lakas ng Jerusalem ay hindi nakasalalay sa mga pisikal nitong depensa o sa mga reserba ng tubig, kundi sa matatag na pananampalataya ng hari nito. Nang dumating ang balita tungkol sa papalapit na hukbo ng Assyria sa Jerusalem, agad na tinipon ni Hezekias ang kanyang mga tao at nagbigay ng mensaheng puno ng di malilimutang kahalagahan. Magpakatatag kayo at lakasan ng inyong loob. Huwag kayong matakot o panghinaan ng loob dahil sa hari ng Assyria at sa napakalaking hukbo na kasama niya, sapagkat ang Panginoon nating Diyos ay nasa atin. Hindi niya tayo pababayaan o iiwan. Sa 2 Kronika 32:7-8. Sa mahalagang sandaling ito para sa Jerusalem, ang tanawin ay hindi lamang nababalot ng mga pader at kuta, kundi pati ng panibagong lakas ng pananampalataya at panalangin. Ang mga tao, sa ilalim ng matuwid na pamumuno ng kanilang hari, ay muling nagpatibay ng kanilang debosyon sa Diyos ng kanilang mga ninuno. Sila ay nasa bingit ng pagsaksi sa isa sa mga pinakatampok na pagpapamalas ng banal na interbensyon sa kasaysayan. Habang papalapit ang mga hukbo ng Assyria, ang alikabok na dulot ng kanilang marcha ay bumuo ng isang makapal na ulap sa abot tanaw na sumisimbolo sa paparating na kaaway na kilala sa kanilang nakakakilabot na lakas. Ang salaysay ng Biblia ay naglalarawan sa sandaling ito ng may matinding linaw. Sa ika-40 na taon ng paghahari ni Haring Hezekias, sinalakay ni Sennacherib, hari ng Assyria, ang lahat ng nakukutaang lungsod ng Huda at sinakop ang mga ito. 2 Hari 18:13. Ang unang pagpapakita ng lakas ay nagmula kay Rabshakeh, isang mataas na opisyal ng Assyria. Lumapit siya hindi dala ang mga armas, kundi may mapanirang mga salita habang nakapuwesto sa tabi ng aqueduct ng itaas na imbakan ng tubig, ang lugar ng makasaysayang pagkikita ni Isaias at Haring Ahaz. Sinimulan ni Rabshakeh ang kanyang psikolohikal na pagsalakay. Ang kanyang mga pananalita ay isang maingat na pinaghalong banta at pang-akit na malinaw na naitala sa mga banal na kasulatan. Ibigay kay Hezekias, hari ng Huda, ang mensahe mula sa dakilang hari, ang hari ng Assyria. Bakit kayo nagtitiwala sa mga salita at estratehiya lamang? Kanino kayo umaasa upang mailigtas mula sa aking kapangyarihan? 2 Hari 19:20.
Ang labang ito ay hindi lamang naganap sa larangan ng digmaan, kundi pati na rin sa puso at isipan ng mga nakubkob. Si Rabshakeh, bihasa sa mga lokal na kaugalian, ay maingat na piniling magsalita sa wikang Hebreo imbes na Aramaic upang masigurong maririnig at mauunawaan ng bawat tao sa mga pader ng lungsod ang kanyang mapanirang mga salita. Ito'y isang sinadyang hakbang upang maghasik ng takot at lumikha ng pagkakabahabahagi sa mga mamamayan ng Jerusalem. Bilang tugon, nakiusap ang mga opisyal ni Hezekias, "Makipag-usap ka sa amin sa wikang Aramaic sapagkat ito'y nauunawaan namin. Huwag kang magsalita sa Hebreo upang marinig ng lahat." 2 Hari 18:26. Ngunit binaliwala ni Rabshakeh ang kanilang pakiusap at lalong pinalakas ang kanyang boses sa wikang Hebreo, idineklarang, "Pakinggan ninyo ang sinasabi ng dakilang hari, ang hari ng Assyria. Huwag kayong magpapalinlang kay Hezekias, hindi niya kayo maililigtas mula sa aking kapangyarihan." Sa 2 Hari 28:29. Ang kanyang mga salita ay parang lason na mga palaso na naglalayong sirain ang tiwala ng mga tao. Ang estratehiya ng mga Asyriano ay simple at walang awa. Pahinain ang autoridad ni Hezekias, magtanim ng pagdududa sa kanilang pananampalataya sa Diyos, at sa huli, mag-alok ng isang nakakaakit na alternatibo. Matapang na ipinahayag ni Rabshakeh, "Huwag kayong makinig kay Hezekias. Ang hari ng Assyria ay nag-aalok ng kapayapaan. Sumuko kayo at bawat isa sa inyo ay kakain ng bunga ng inyong sariling puno, ng ubas at puno ng igos at iinom mula sa inyong sariling balon." Sa 2 Hari 18:31. Ang alok na ito ay nilikha upang tuksuhin ang mga nakubkob na mamamayan ng pangako ng seguridad at kasaganaan, isang hamon na direktang sinusubok ang kanilang katapatan at paninindigan. Ang labanan ay umabot sa sukdulan ng paglapastangan ng walang takot na inihambing ni Rabshakeh ang buhay na Diyos ng Israel sa mga walang buhay na idolo ng ibang mga bansa. Mayroon bang sinumang Diyos mula sa alinmang lupain na nakapagligtas ng kanilang teritoryo mula sa kamay ng hari ng Assyria? Ano ang nangyari sa mga Diyos ng Hamath at Arpad? O ang mga Diyos ng Sepharvaim? Napigilan ba nila ang pagbagsak ng Samaria sa aking mga kamay? Sa Kahari 18:33-34. Ang liham na ipinadala ni Sennacherib kay Hezekias ay lalo pang nagpalala sa hamon. "Huwag kang magpapalinlang sa iyong Diyos na sinasandigan mo, na nagsasabing, hindi mabibihag ng hari ng Assyria ang Jerusalem. Siguradong alam mo na ang ginawa ng mga hari ng Assyria sa lahat ng mga bansa, winasak nila ang kanilang mga Diyos ng lubusan, at iniisip mo bang makatatakas ka?" 2 Hari 19:10. Ang pagkubkob sa Jerusalem ay higit pa sa isang karaniwang pagsalakay militar. Ito'y isang hayagang paghamon sa soberanya ng Diyos ng Israel. Ang mga makahulang salita ni Isaias ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. "Sino ang iyong inalipusta at nilapastangan? Laban kanino mo itinaas ang iyong tinig at mapangmataas na itinaas ang iyong mga mata? Laban sa banal ng Israel." Isaias 37:23. Ang mga tao ng Jerusalem ay nasa isang sangandaan, magtiwala sa mga pangako ng Diyos na ipinaabot ni Hezekias o sumuko sa nakatutuksong ngunit mapanganib na mga ultimatum ng mga Asyriano. Sa kabila ng pagsisikap ni Rabshakeh na maghasik ng pagdududa sa pamamagitan ng mga pahayag tulad ng, "Huwag kayong magpalinlang kay Hezekias," na nagsasabing ililigtas tayo ng Panginoon. Mayroon bang Diyos ng alinmang bansa na nakapagligtas ng kanilang lupain mula sa hari ng Assyria? Sa 2 Hari 22:33, nanatiling tahimik ang mga mamamayan ng Jerusalem, sumusunod sa utos ng kanilang hari. "Huwag ninyo siyang sagutin." 2 Hari 18:36. Ang katahimikang ito ay mas makahulugan kaysa anumang salitang maaaring bitawan.
isang malalim na katahimikan ng pananampalataya na nagpapakita ng kanilang matatag na pagtitiwala sa Diyos. Habang ang banta ng Assyria ay nagbabadya ng parang dilimbago ang bagyo, si Haring Hezekias at ang kanyang mga tao ay nasa bingit ng pagsaksi sa isang kamanghamanghang pagpapakita ng banal na kapangyarihan, isang kaganapan na tatatak sa kasaysayan. Sa harap ng mga hamon ng mga Asyriano, ipinakita ni Hezekias ang tunay na espiritu ng isang makadiyos na pinuno. Nang marinig niya ang mga banta ng Assyria, tumugon si Hezekias hindi sa kawalan ng pag-asa, kundi sa isang malalim na kilos ng pananampalataya. Pinunit niya ang kanyang kasuotan, nagsuot ng sako at humarap sa templo ng Panginoon sa Kadunhari 1921. Ang kilos na ito ay hindi bunga ng kawalang pag-asa, kundi isang sinadyang pagpapakita ng kababaang loob at ganap na pagtitiwala sa banal na interbensyon. Ang malinaw na kaibahan ng dalawang panig ay kapansin-pansin. Ang mapagmataas na imperyo ng Assyria, kumpiyansa sa kanilang lakas militar at inaakalang kataas-taas ang kapangyarihan, laban sa isang hari na yumuko sa harap ng banal, buong pagkilala sa kanyang pag-asa sa makapangyarihang Diyos. Isinalaysay ng kasulatan kung paano pinalawig ni Hezekias ang kanyang debosyon sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa kanyang mga tagapayo, na tulad niya ay nagsuot din ng sako at humarap sa propetang si Isaias. Ipinaabot nila ang mensahe ni Hezekias. Ito ay araw ng dalamhati, pagsaway at kahihiyan, tulad ng kapag ang mga bata ay dumating na sa oras ng kapanganakan, ngunit walang lakas upang sila ay mailuwal. Sa Tunghari 9:19. Sa gitna ng mga nakakatakot na pangyayari, ang panalangin ni Hezekias sa loob ng templo ay nananatiling isang makabagbag damdaming bahagi ng kasaysayan. Inilatag niya ang liham ng banta mula kay Sennacherib sa harap ng Panginoon, sumisimbolo ng kanyang ganap na pananampalataya. Ang kanyang panalangin ay sumasalamin sa malalim niyang pagkaunawa sa diwa ng labanang ito. O Panginoon, Diyos ng mga hukbo, na nakaupo sa trono sa ibabaw ng mga kerubin, ikaw lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa mundo, na lumikha ng langit at lupa. Pagmasdan mo kami ng may habag, O Panginoon. Pakinggan mo kami mula sa iyong luklukan sa langit. Isaalang-alang ang mga salita ni Sennacherib na ipinadala upang lapastanganin ang buhay na Diyos. Taganghari na natin ng Mana 16. Sa kanyang panalangin, hinarap ni Hezekias ang masakit na katotohanan ng pananakop ng mga Asyriano, inamin ang kanilang kasaysayan ng pagkawasak. Nanalangin siya, totoo nga Panginoon na winasak ng mga hari ng Assyria ang mga bansa at ang kanilang mga lupain, itinapon ang kanilang mga Diyos sa apoy. Ngunit ang mga Diyos na iyon ay hindi tunay na mga Diyos, kundi kahoy at bato lamang, gawa ng kamay ng tao. Sa Gunahari 19:17-18. Ang kanyang panalangin ay nagtapos sa isang pagsusumamo na lampas sa personal o pambansang kaligtasan. Ngayon, Panginoon naming Diyos, iligtas mo kami mula sa kanyang kamay upang makilala ng lahat ng kaharian sa lupa na ikaw lamang, O Panginoon, ang Diyos. Nahari 19:19. Ang kahilingang ito ay malalim na nakaugat sa hangaring itaas ang pangalan ng Panginoon at ipalaganap ito sa lahat ng mga bansa. Ang ganitong matinding pananampalataya ay naging tatak ng paghahari ni Hezekias. Sinasabi ng kasulatan ang kanyang walang kapantay na pagtitiwala sa Panginoon, na binibigyang diin na wala siyang katulad sa pananampalataya sa lahat ng hari ng Huda, bago at pagkatapos ng kanyang panahon. Kununhari 18:50. Ngayon, sa isang mahalagang sandali, ang pagtitiwalang ito ay nasubok ng lubos. Habang hinihintay ni Hezekias ang tanda mula sa Diyos, ang mga praktikal na hakbang na kanyang isinagawa noon ay nagbibigay proteksyon sa mga mamamayan ng lungsod. Ang tunel ng Siloe na kanyang ipinatayo ay nagbibigay ng mahalagang tubig.
at ang mga pinalakas na kuta ng lungsod ay nagkakaloob ng pisikal na depensa, ngunit marahil ang kanyang pinakamahalagang nagawa ay ang espiritual na lakas na kanyang naitanim sa kanyang mga tao. Ang kanyang mga naunang pahayag ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa loob ng mga pader ng lungsod. Magpakatatag kayo at lakasan ang inyong loob. Huwag kayong matakot o panghinaan ng loob dahil sa hari ng Assyria o sa napakalaking hukbo na kasama niya, sapagkat ang Panginoon nating Diyos ay kasama natin. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Kronika 32:7. Ang tugon ni Hezekias sa krisis ay nagbigay diin sa isang walang hanggang katotohanan. Sa gitna ng matitinding pagsubok, ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa mga panlabas na yaman, kundi sa malalim na relasyon sa Diyos. Ang kanyang tugon ay nagpakita ng prinsipyong kapag hinarap ang matitinding hamon, ang pangunahing sandigan ng mananampalataya ay dapat ang panalangin. Habang nakadapa si Hezekias sa templo, naghihintay ng gabay mula sa Diyos. Dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng propetang si Isaias, na nagbigay ng mabilis at matibay na katiyakan. Ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol kay Sennacherib, hari ng Assyria. Tatapusin ko ang pagkubkob na ito, hindi siya makakapasok sa lungsod na ito ni makakapana dito. 2 Hari 19:20. Ang pahayag na ito ay naglatag ng entablado para sa isa sa mga pinakakapansin-pansing propesiya sa kasaysayan ng Biblia. Sa pamamagitan ni Isaias, direktang hinarap ng Diyos ang kayabangan ng imperyo ng Assyria. Ikakalat ng Panginoon ang kapalaluan ng iyong mga mandirigma na parang alikabok na tinatangay ng hangin. 2 Hari 19:21. Ito ay nagmarka ng isang makapangyarihang pagbabago. Ang Jerusalem na tila nakatakdang bumagsak sa ilalim ng dominasyon ng Assyria ay ngayon inilalarawan na mistulang iniinsulto ang mga mananakop nito. Ang pagkondena ng Panginoon sa mga aksyon ni Sennacherib ay naghayag ng lalim ng kanyang mga paglabag. Sino ang iyong inalipusta at nilapastangan? Laban kanino mo itinaas ang iyong tinig at mapangmataas na itinaas ang iyong mga mata? Laban sa banal ng Israel. 2 Hari 19:22. Ang kasalanan ng hari ng Assyria ay lumampas sa isang karaniwang banta militar. Siya ay direktang humamon sa autoridad ng Diyos mismo. Ang propesiyang ipinahayag sa pamamagitan ni Isaias ay maingat na ibinunyag ang kapalaluan ng hari ng Assyria. Ipinagmalaki mo sa pamamagitan ng iyong mga lingkod na sa pamamagitan ng iyong maraming karwahe ay naakyat mo ang matataas na bundok, ang mga tuktok ng Lebanon. Pinutol mo ang pinakamataas nitong mga sedro, ang pinakamainam nitong mga sipres. Naabot mo ang pinakaliblib nitong bahagi, ang pinakamagaganda nitong kagubatan. 2 Hari 9:23. Ang propesiya ay naghayag ng nakakagulat na revelasyon, binabago ang pananaw ukol sa kapangyarihan ng mga Asyryano. Ipinahayag nito na ang lahat ng tagumpay ni Sennacherib at ang lakas ng kanyang imperyo ay, sa katunayan, bahagi ng plano ng Diyos. Hindi mo ba narinig, matagal ko na itong itinakda. Noong unang panahon, ito'y aking pinlano. Ngayon ay isinakatuparan ko na upang gawing tambak ng mga bato ang mga lunsod na napapaligiran ng pader. 2 Hari 19:25. Ang banal na pahayag na ito ay nagpakita na ang mga pagsakop ng Asyryano ay hindi lamang bunga ng ambisyon ng tao, kundi pinahintulutan ng Diyos para sa kanyang layunin. Tinapos ng propesiya ang malinaw na hatol ng Diyos, ipinahayag ang pagbagsak ng hukbo ni Sennacherib. Papatayin ko ang iyong mga karwahe. Hindi na magyayabang ang iyong mga mandirigma sa lansangan. Ang iyong mga magigiting na lalaki ay mawawalan ng lakas. 2 Hari 9:24. Sa pamamagitan ni Isaias, ipinahayag ng Diyos ang isang tumpak at makapangyarihang propesya na nagbigay diin sa hangganan ng kapangyarihan ng tao laban sa kalooban ng Diyos.
Kaya't inihayag ng Panginoon ang kanyang utos ukol sa hari ng Assyria. Hindi siya papasok sa lungsod na ito, ni magpapakawala ng pana rito, ni haharap sa kanya ng kalasag, ni gagawa ng rampalaban dito. Siya'y babalik sa daang kanyang pinanggalingan at hindi siya papasok sa lungsod na ito, sabi ng Panginoon sa 2 Hari Tyson T32:33. Ang propesiyang ito ay hindi lamang nangako ng kaligtasan ng Jerusalem, kundi nagbigay din ng malinaw na tanda upang pagtibayin ang mensahe ng Diyos. Ito ang magiging tanda sa iyo, Ezekias. Sa taong ito, kakainin ninyo ang tumubo ng kusa at sa susunod na taon ang tumubo mula roon. Ngunit sa 3 taon, kayo'y maghahasik at mag-aani, magtatanim ng ubasan at kakain ng bunga nito. Silugan Hari 19:29. Ito ay isang 3 bahaging pangako na nagpapakita ng agarang kaligtasan, unti-unting pagbangon at wakas na kasaganaan. Ang mga natirang tao sa Huda ay tiniyak na hindi lamang sila makakaligtas, kundi muling uusbong sa kasaganaan. Malinaw ang pangako, muling mag-uugat ng malalim ang nalabi ng sambahayan ng Huda at magbubunga ng masagana pataas sa 2 Hari 19:30. Ang propesiya ni Isaias ay tinapos ng isang makapangyarihang pahayag. Ang kasigasigan ng Panginoon ng mga hukbo ang gagawa nito sa 2 Hari 19:31. Pinagtibay nito na ang pagliligtas sa Huda ay hindi magmumula sa lakas o dunong ng tao, kundi sa matibay na pangako ng Panginoon mismo. Ang mga salitang ipinahayag sa pamamagitan ni Isaias ay naglantad ng kayabangan ng tao at nagpatunay ng kapangyarihan ng Diyos, nagsilbing paalala na kapag nag-utos ang Diyos, ang pinakamakapangyarihang mga imperyo ay kailangang yumuko. Habang ang araw ay lumulubog sa Jerusalem, 105,000 sundalo ng Assyria ang pinalibutan ng lungsod. Ang kanilang mga tolda ay bumalot sa kalangitan, habang ang liwanag ng kanilang mga apoy ay nagmistulang mga bituin na bumaba sa lupa. Sa loob ng pinaderang lungsod, ang mga taga-Huda ay halos hindi humihinga, pinapalakas lamang ng mga pangako ng propesya at ng kanilang matatag na pananampalataya sa Diyos. Sa gabing iyon, ayon sa salaysay ng Biblia, 4 na salita ang naghayag ng isang banal na gawa na magpapabago sa kasaysayan. Sa gabing iyon, ang anghel ng Panginoon ay bumaba sa kampo ng mga Asiryano at pinuksa ang 185,000 sundalo. Ang kasulatan ay inilalarawan ang himalang ito ng may matinding kasimplihan. Pagsapit ng bukang liwayway, ang lupa ay natambakan ng mga bangkay. Isipin ang pagsikat ng araw sa isang tagpong nagbago ng magdamag. Ang isang masiglang kampo ay naging katahimikan, isang larangan ng mga walang buhay na katawan sa ilalim ng liwanag ng araw. Ang propesiya ni Isaias ay natupad ng may tumpak at makapangyarihang epekto. Aakayin ko siya pabalik sa kanyang pinanggalingan sa pamamagitan ng kawit sa kanyang ilong at renda sa kanyang bibig. Sa 2 Hari 19:28. Si Sennacherib, ang hari na nagmalaki sa kanyang pagiging makapangyarihan, ay umurong at nanatili sa Nineve. Sa 2 Hari 19:36. Ang pagbagsak ng makapangyarihang haring Asiryano ay nagpatuloy ng dramatiko. Isinalarawan ng kasulatan ang kanyang nakakahiyang kamatayan. Habang sumasamba siya sa templo ng kanyang Diyos, siya ay pinatay ng kanyang sariling mga anak na sina Adramelech at Sarezer. Gangin Hari 1937. Napaka-irony ng pangyayari. Ang hari na lumaban sa buhay na Diyos ay natagpuan ng kanyang wakas sa harap ng isang walang buhay na estatwa, isang masakit na patotoo sa tunay na kapangyarihan na nasa Diyos lamang. Ang kwentong ito ay nagbibigay ng matinding paghahambing. Ipinapakita na ang Diyos na minaliit ni Sennacherib ay ang tunay na makapangyarihang Panginoon ng mga hukbo, gaya ng inihayag ni Isaias. Aking ipagtatanggol ang lungsod na ito upang iligtas ito alang-alang sa aking sarili at alang-alang kay David na aking lingkod. Sa 2 Hari 19:31.
Ang mga pader ng Jerusalem na tila mahina laban sa pagsalakay ng mga Asiryano ay nanatiling hindi nasira, hindi dahil sa lakas ng mga bato o mortar, kundi dahil sa makalangit na pag-iingat gaya ng ipinahayag. Hindi siya papasok sa lungsod na ito ni magpapakawala ng panarito. Hindi niya ito haharapin ng kalasag o magtatayo ng mga rampa laban dito. 2 Hari 19:32. Ang pagliligtas sa Jerusalem ay higit pa sa isang tagumpay na militar. Ito ay nagpapatunay sa kataas-taasang kapangyarihan ng Panginoon na umaalingaw-ngaw sa panalangin ni Haring Ezekias. Ngayon, Panginoon naming Diyos, iligtas mo kami mula sa kanyang kamay upang makilala ng lahat ng kaharian sa lupa na ikaw lamang ang Diyos. Sa 2 Hari 19. Ang bukang liwayway ay hindi lamang naghayag ng isang larangan ng mga bumagsak na kaaway, kundi nagproklama rin ng tagumpay ng pananampalataya laban sa takot, ng banal laban sa idolatriya, at ng pagpapakumbaba laban sa kayabangan. Ang mga mamamayan ng Jerusalem ay hindi lamang nagmuni-muni sa pagbagsak ng kanilang mga kaaway. Kanilang pinag-isipan din ang katapatan ng Diyos na laging tumutupad sa kanyang mga pangako. Sa ganitong konteksto, ang paanyaya ng salmista ay nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan. Siyasatin natin ang ating mga lakad at subukin ang mga ito at tayo'y manumbalik sa Panginoon. Itaas natin ang ating mga puso at kamay sa Diyos sa langit. Awit, Part 6, 8-9. Habang ang bukang liwayway ay nagdala ng isang bagong yugto para sa Jerusalem, naging malinaw na ang parehong Diyos na nagligtas sa kanyang bayan mula sa pagkaalipin sa Ehipto ay nananatiling makapangyarihan sa kasaysayan. Ang mensahe ay hindi malilito. Walang kapangyarihan ng tao ang makakapanaig laban sa banal na kalooban kung pipiliin niyang ipagtanggol ang kanyang bayan. Ang kwento ng kaligtasan ng Jerusalem ay hindi lamang limitado sa banal na kasulatan. Ang makabagong kasaysayan na sinusuportahan ng mga arkeolohikal na natuklasan at sinaunang tala ay nagbibigay ng matibay na ebidensya ng himalang ito. Isa sa mga pinakakapansin-pansing tuklas ay ang prismang Sennacherib, isang hexagonal na piraso ng luwad na nakaimbak sa Oriental Institute ng Chicago. Sa inskripsyong ito, isinalaysay mismo ng hari ng Assyria ang kanyang pagsalakay sa Huda. Binabanggit, tungkol kay Ezekias na Hudyo na hindi sumunod sa aking pamatok, aking kinubkob ang kanyang mga paderang lunsod at pinaligiran siya tulad ng ibon sa hawla. Ngunit kapansin-pansing hindi nabanggit ang pagkuha sa Jerusalem. Para sa isang hari na kilala sa detalyadong paglalarawan ng kanyang mga tagumpay, ang ganitong pagkukulang ay napakahalaga at tumutugma sa salaysay sa Biblia sa 2 Hari 19, kung saan itinala ang himalang pagliligtas sa Jerusalem. Si Herodotus, isang tanyag na Griyegong historiador na tinaguri ang ama ng kasaysayan, ay naglahad ng isang kawili-wiling kwento na may kaugnayan sa pagkatalo ng mga sundalong Asiryano sa Ehipto, kung saan sinasabing isang salot ng mga daga ang sumira sa kanilang kagamitan. Bagamat iba ang bersyong ito sa salaysay ng Biblia, pinatutunayan nito ang isang biglaan at mapaminsalang pangyayari na nagpahina sa puwersa ng Assyria. Bukod dito, ang mga tala ng Assyria ay sumusuporta sa isa pang mahalagang bahagi ng kwento sa Biblia, ang pagpatay kay Haring Sennacherib ng kanyang mga anak na itinala rin sa mga talaan ng Babylonia, kaya't pinagtitibay ang makasaysayang kawastuhan ng nakasaad sa 2 Hari 1937. Sa Jerusalem, natuklasan ng mga arkeolohikal na paghuhukay ang ebidensya ng maingat na paghahanda ni Haring Ezekias para sa nalalapit na pagsalakay, kabilang ang pagtatayo ng tunnel ng Siloam. Ang tunnel na ito, isang sinaunang obra ng inhinyerya na inilarawan sa 2 Hari 2020, ay hinukay mula sa solidong bato at nananatili pa rin hanggang ngayon bilang patunay sa katotohanan ng tala ng Biblia.
Bukod dito, sa lungsod ng Lish, isa sa mga pangunahing lungsod ng Juda, may mga makabuluhang natuklasan kabilang ang dramatikong paglalarawan ng kampanya ng mga Asiryano laban dito. Ang mga ito ay matatagpuan sa mga relief mula sa palasyo ni Sennacherib sa Nineveh na kasalukuyang nakaimbak sa British Museum. Ang mga relief na ito ay malinaw na naglalarawan ng pagsalakay at pagbagsak ng Lish, ngunit kapansin-pansing hindi nito ipinapakita ang pananakop ng Jerusalem, na nagpapakita ng natatanging makasaysayan at biblikal na kahalagahan ng pagkakaligtas ng Jerusalem laban sa puwersa ng Assyria. Ganito ang sinasabi ng Panginoon, ito ang daan, lakaran ninyo ito. Isaiah 30:21. Ang banal na patnubay na ito ay sumasalamin sa patuloy na mga natuklasang arkeolohikal sa Israel na ang bawat tuklas ay tahimik na nagpapatunay sa katumpakan ng salaysay ng Biblia. Ang mga makasaysayang pagsusuri ay hindi lamang nagkukumpirma, ipinapaliwanag din nito ang mga geopolitical na epekto ng biglaang pag-urong ng hukbo ng Assyria. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang nagligtas sa Jerusalem, kundi nagdulot din ng malaking pagbabago sa mga balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang hula ni Isaias na ang nalabi ng sambahayan ni Juda ay muling mag-uugat ng malalim at magbubunga pataas sa 2 Hari 1930 ay natupad. Dagdag pa ni Isaias, kaya't ang Panginoon ay naghihintay upang maging mapagbiyaya sa inyo at siya'y babangon upang ipakita ang kanyang awa. Isaias 30:18. Pinatutunayan ng kasaysayan na ang banal na pagtitiyaga na ito ay nagdulot ng malalalim na resulta. Ang pangako ng Panginoon na protektahan ng Jerusalem ay nag-iwan ng pangmatagalang bakas, hindi lamang sa mga tekstong panrelihiyon, kundi pati sa mga sekular na tala. Inihayag ito sa Awit 48:2. Kung paanong narinig namin, gayon din ang aming nakita sa lungsod ng Panginoon ng mga hukbo, sa lungsod ng aming Diyos. Itatatag ito ng Diyos magpakailanman. Ang patuloy na pagtuklas ng makasaysayang ebidensya ay muling nagpapatibay sa mga sinaunang katotohanan ito, bilang paalala na ang Diyos ng kasaysayan ay nananatiling makapangyarihan hanggang ngayon. Gaya ng paalala sa 1 Corinto 10:11, ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang mga halimbawa at isinulat bilang babala sa atin na siyang inaabutan ng katapusan ng mga panahon. Kaya't ang kamanghamanghang kwento ng kaligtasan ng Jerusalem ay higit pa sa isang bahagi ng nakaraan. Ito ay nananatiling bukal ng gabay at inspirasyon para harapin ang ating kasalukuyang mga hamon. Ang una at pinakamahalagang aral ay makikita sa tugon ni Ezekias sa krisis. Sa harap ng nakakatakot na banta, agad siyang tumugon sa espiritual na pagmumuni-muni. Nang matanggap ang isang nakakatakot na liham, dinala ito ni Ezekias sa templo at inilagay ito sa harap ng Panginoon gaya ng isinaysay sa 2 Hari 19:14. Ang gawaing ito ay nagpapakita ng mahalagang katotohanan. Ang pinakamatinding tagumpay ay madalas na nagsisimula sa panalangin. Ang kwentong ito ay malinaw na nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng pag-asa ng tao sa makalupang kapangyarihan at pagtitiwala sa banal na suporta. Habang ipinagmamalaki ni Sennacherib ang kanyang lakas militar, sinasabing, "Sa dami ng aking mga karwahe ay inakyat ko ang mga bundok." 2 Hari 1:23. Pinalakas naman ni Ezekias ang loob ng kanyang bayan, sinasabing, "Ang Panginoon nating Diyos ay kasama natin upang tulungan tayo at ipaglaban ang ating mga laban." 2 Kronika 32:8. Ang pagkakaibang ito ay nagbigay diin sa kahigitan ng espiritual na katiyakan kaysa sa pisikal na lakas. Higit pa rito, nagbabala ang kwento laban sa mga panganib ng kayabangan. Paalala ng Kawikaan 16:18, ang kapalaluan ay nauuna sa pagkawasak at ang mapagmataas na espiritu bago ang pagkabagsak.
Ang kayabangan ni Sennacherib ay hindi lamang nagdala sa kanya laban sa isang pisikal na kalaban, kundi nagdala rin sa kanya upang hamakin ang banal na humantong sa kanyang dramatikong pagbagsak. Isang makapangyarihang paalala ng panganib ng labis na kumpiyansa. Bukod dito, itinuturo ng kwento ni Ezekias ang kahalagahan ng pag-uugnay ng pananampalataya sa praktikal na pagkilos. Bukod sa kanyang mga panalangin, pinatatag ni Ezekias ang mga pader ng Jerusalem, itinayo ang tunnel ng Siloam at nagimbak ng mga sandata. Ito'y umaayon sa prinsipyo sa Santiago 2:17, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ang tunay na pananampalataya ay nagtutulak sa atin na kumilos ng may katalinuhan at maingat, hindi upang maging walang kibo, at ipinapakita na ang tunay na paniniwala ay tungkol din sa matalinong pakikibahagi sa mundo, bukod sa devosyonal na aspeto nito. Ang kwentong ito ay nagbibigay ng mahalagang aral tungkol sa kahalagahan ng paghihintay sa tamang panahon ng Diyos. Sa nakakatakot na gabing iyon, nang napalibutan ng mga Asiryano ang Jerusalem, kinailangang kumapit ang mga tagalungsod sa katiyakan ng Diyos. Gaya ng isinasaad sa kasulatan, ang kaligtasan ay nasa pagsisisi at kapahingahan. Ang iyong lakas ay matatagpuan sa katahimikan at pananampalataya. Higit pa rito, itinatampok ng kwento ang tunay na layunin ng pagliligtas ng Diyos. Ang panalangin ni Ezekias ay sumasalamin dito, "O Panginoon naming Diyos, iligtas mo kami mula sa kanyang kamay, upang makilala ng lahat ng kaharian sa lupa na ikaw lamang ang Diyos." Ang ating kaligtasan ay hindi lamang para sa ating sariling kapakinabangan, kundi upang maipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang konsepto ng isang tapat na nalabi ay isa pang mahalagang aral. Sa gitna ng isang mundong nagpapasakop sa kapangyarihan ng Assyria, nanatiling matatag sa paniniwala ang Jerusalem. Pinagtibay ng kasulatan, muling mag-uugat ang nalabi ng sambahayan ni Huda ng malalim at magbubunga pataas. Sa ating panahon, sa harap ng ating mga sariling hukbo ng Assyria, mga personal na pagsubok, presyur ng lipunan o mga hamon sa ating pananampalataya, ang mensahe ay nananatiling mahalaga. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Panghuli, ipinapaalala ng kwentong ito na ang Diyos na kasama ni Ezekias ay nananatiling pareho noon, ngayon at magpakailanman, hindi nagbabago, makapangyarihan at tapat. Ang kanyang mga pangako ay matibay, ang kanyang lakas ay walang hanggan, at ang kanyang katapatan ay hindi magmamaliw sa lahat ng nagtitiwala sa kanya. Ang Panginoon ay gumawa ng mga dakilang bagay para sa atin, kaya tayo'y lubos na nagagalak. Hango sa awit 126:3. Ang kwento ng kamanghamanghang pagliligtas sa Jerusalem ay umaalingaw-ngaw sa buong kasaysayan bilang patunay sa kapangyarihan at katapatan ng Diyos. Sa pagninilay sa hindi malilimutang pangyayaring ito, nasaksihan natin ang isang sagupaan ng mga higante, ang pinakamakapangyarihang imperyo ng panahon laban sa kataas-taasang Diyos. Sa isang panig, naroon ang 185,000 mandirigma, mga makapangyarihang sandata at isang alamat ng pagiging di matalo. Sa kabilang panig, naroon ang isang hari na yumakap sa pagpapakumbaba, isang propetang buong tapang na ipinahayag ang katotohanan ng Diyos at isang pamayanang nagpasyang ilagak ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Nang sumikat ang araw sa araw na iyon, inihayag ang tagpo ng pagkawasak sa kampo ng Assyria na ang libu-libong sundalo ay wala ng buhay. Naging malinaw na ang naganap ay hindi lamang isang tagumpay na militar, kundi isang pagpapatunay ng matatag na pananampalataya. Ang kasulatan ay nagtatanong, marami ang nagsasabi, sino ang magdadala sa atin ng kasaganaan? Hayaan mong magliwanag sa amin ang iyong mukha, O Panginoon. Hango sa awit 4:6.
Ang kwentong ito ay napakalalim ang kahulugan para sa ating panahon ngayon. Sa mundong madalas na nagtatanong sa autoridad ng Diyos at hinahamak ang mga nananampalataya. Ang kwento ni Ezekias ay nagbibigay ng katiyakan na ang siyang nasa atin ay higit na dakila kaysa sa nasa mundo, hango sa 1 Juan 4:4. Ang kwentong ito ay umaabot sa rurok hindi sa isang pagtatapos, kundi sa isang panibagong simula. Gaya ng ipinahayag, tiniyak ng kasigasigan ng Panginoong makapangyarihan ang tagumpay, tumutukoy sa Dabuang Hari 9:31. Ang Jerusalem ay hindi lamang nakaligtas kundi umunlad. Ang mga natirang kaunti ay hindi lamang basta nabuhay, kundi sila'y nagtagumpay. Para sa atin ngayon, sa harap ng ating sariling mga hamon, malakas na umaalingaw-ngaw ang mga salita ni Ezekias. Magpakatatag kayo at maging matapang. Huwag kayong matakot o panghinaan ng loob sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay nasa inyong tabi. Siya ang makikipaglaban para sa inyo. Tumutukoy sa 2 Chronica 32:7. Ipinapakita ng kwentong ito na walang balakid na napakalaki para sa Diyos. Ayon sa kasulatan, "Ikaw, aming kataas-taasang Panginoon, ang lumikha ng langit at lupa sa pamamagitan ng iyong dakilang lakas at nakaunat na bisig. Walang mahirap para sa iyo." Jeremias 32:17. Ang mahalagang mensahe ay malinaw kung paanong protektado ng Panginoon ang Jerusalem para sa kanyang sariling layunin at para kay David, kanyang lingkod. Sa 2 Hari 19:34, patuloy niyang iniingatan ang mga nagtitiwala sa kanya hanggang ngayon. Ang kanyang mga pangako ay matatag, ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan, at ang kanyang katapatan ay hindi nagbabago. Kaya't gaya ng payo ng salmista, hindi tayo matatakot kahit na ang lupa ay yumanig at ang mga bundok ay bumagsak sa kailaliman ng dagat. Awit 47:2. Ang parehong Diyos na nagligtas sa Jerusalem ay nananatili bilang ating kanlungan at lakas, isang palaging maaasahang tulong sa oras ng pangangailangan. Hayaan nating ang kwentong ito ay magbigay ng lakas sa mga susunod na henerasyon na nagpapaalala sa atin na ayon sa Panginoon, hindi sa pamamagitan ng lakas ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu. Zacarias 4:6. Sa Kanya ang walang hanggang kaluwalhatian, karangalan at papuri. Amen.